Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin pong ipagpatuloy ang ating pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Una po nating awitin ang numero 37 sa atin pong mga himnaryo. Si Jesus, siyang patnugot na lagi nang nagtatanod sa atin ay nagkukuko upang tayo ay mga tubo. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw
ni Kristo sa ating sugo. Ang salang nasa sa puso nang tanggapin yaong pangako. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nangadirimian. Walang kaligtasan sa mundo ng dusa at sakwa. Liban kay Jesus na liyab na namatay dahil sa lahat. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nangadirimian. Patuloy po nating papurihan ang pangalan ng ating Amang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Huling awit mga kapatid, numero 11 sa atin pong mga himnaryo. Tayo ay gumawa araw sa langit, buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ang banal na utos ay alalahanin sa tuwing ay ating ganapin.
naging halimbawa, tumulat, tumulat kay Jesus, nagtiis, nagtiis, naghirap, nagbata, ng dusa, ng dusa, ng dahil sa ating mga sala. Tayo ay gumawa at huwag manghimagot, sundin nating ganap ang ipinagutos. Buong puso tayong sa Kanya'y sumunod nang upang tumanggap ang ako ng Diyos. Tumulat, tumulat kay Jesus, nagtiis, nagtiis, naghirap, naghirap, nagbata, nagbata, ng dusa, ng dusa, ng dahil sa ating mga sala. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang nag-iisang buhay na Diyos, na ikaw ang pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, gayon din po ng aming minamahal na mga magulang. Ama, sa banal, sakdal at napaka-makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop po namin ang aming mga tuhod. Magmula po sa aming mga dampang tahanan, hindi po namin ikinahihiya ang iyong pangalang Kristo Jesus. Bagaman kami po ay nag-iisa lamang, dadalawa o tatatlo sa bilang sa aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po dito sa iyong bahay-sambahan sa Los Angeles, California,
Amang banal, tanggapin mo pong muli ang aming pagpapailang lang ng amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Hesu Kristo, maraming salamat po sa iyo sa maraming mga araw na patuloy mo pong ipinararanas sa buhay ng bawat isa sa amin, na kami po ay nililipos mo ng buhay, kagalingan, kalakasan. Salamat po, hindi mo binawian ng buhay ang sinuman sa amin. Pinaghahandaan mo po ang aming mga dulang sa araw-araw. Pinakakain mo po kami at dinaramtan. At higit sa lahat, maraming salamat, Panginoong Hesus. Pinagtitiisan mo pa kami at pinagtitiyagaan na tinuturuan mo po kami at inaaralan. Pinalalakas mo, dinaragdagan ang aming pananampalataya na minsan po lamang ipinagkaloob mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesu Kristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Ama naming Diyos, sa banal at dakilang Huwebes po ng gabing ito, tanggapin mo rin po ang aming walang katapusang pagpapasalamat na maging ang lahat po ng aming mga kabiyak, aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, aming mga kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, at maging ang aming mga dampang tahanan at mga mumunting ari-arian. Panginoon po naming Hesus, hindi mo rin po pinabayaan, iniligtas mo po sa anumang mga nangakaumang nakapanganiban, tulad po ng patuloy mong pag-iingat sa lahat po ng aming mga kabiyak ng puso, tulad ng aking kabiyak na si kapatid na Rosita, at ang mga anak, mga manugang, mga apo at kamag-anakan sa laman na ipinagkatiwala mo po sa amin, at ang lahat ng aming mga kaibigan na araw-araw ay idinaragdag mo po sa bilang ng iyong mga tagapakinig, maging ang lahat ng iyong mga tunay na mananamba na nangangalat po magmula roon sa aming inang bayan sa Pilipinas, at hindi po kakaunti ang nangingibang bansa't nangingibang bayan, upang humana po ng kanilang kakainin sa araw-araw. Ipinagpapasalamat namin sa iyo, Amang Banal, na kung papaanong sa amin sa dakong ito sa Los Angeles, California, iningatan mo po, pinayapa at pinagpala kami sa dakong ito. Gayon din po ang walang salay, idinadalangin naming naway iparanas mo rin po sa kanilang lahat sa bawat sandaling magdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at napakamandarayang sanglibutan. Panginoon po naming Hesus, sa Huwebes po ng gabing ito, nauuhaw at nagugutom ang aming mga kaluluwa. Sinasampalatayanan po namin, kakasangkapanin mo pong muli ang iyong hamak, ang wala mong kakabukabuluhang alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, ang kanyang isipan, ang kanyang kaluluwa. Ilagay mo nawa sa kanyang mga labi ang iyong mga banal na aral, ang mga dalisay mong palatuntunan na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Bigyan mo sanang bisa ang kanyang salita sa Huwebes po ng gabing ito, na kung ito'y mapakinggan namin at ng lahat ng kinauukulan, Panginoon naming Diyos, kami pong lahat tubuan ng iyong mga banal na palatuntunan. Ito po'y aming maisakabuhayan, makapagluwalhati kamit makapagpatuloy ng pagpupuri sa iyong marangal na harapan hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan.
Panginoon naming Hesus. Kami po ay dumadalangin, kami po'y umaasa, tinatanggap mo po ang aming maikling panalangin, at sa Huwebes po ng gabing ito, kami po ay yung tuturuan at aaralan, kami po ay yung babasbasan at bebendisyonan sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai-kailanman. Amen. At ngayon mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, una na nga po, charity begins at home, sa ating sariling mga tahanan, sa lahat ng tahanan ng ating mga kaibigan, at sa lahat ng mga tunay na mananamba sa espiritu at sa katotohanan, magmula po sa inyong lahat na hanggang ngayon ay nariyan pa sa ating inang bayan sa Pilipinas, at ang napakarami po na nangingibang bansa at nangingibang mga bayan para humanap ng kanilang ikabubuhay, ihanda na po natin ang ating mga pakikinig, ang ating mga kasangbahay, higit na nga ang ating mga banal na kasulatan. Magpapasimula na po tayo sa ating pananambahan sa Huwebes po ng gabing ito. Ang banal na paksa po na pinakananasa ng Ama na ating maliwanagan ay mula po sa aklat ng Evangelistang si San Juan, sa kanya pong Kapitulo 8, versikulo 32, sa huling bahagi, ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sa Bibliang English, King James Version na pinanggalingan, the truth shall set you free. The truth shall make you free. Ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ito pong ating paksa, ito po ay hayagan at bansag na sa pakinig ng bawat nagsasabing sila ay mga Kristiyano. Napakadali po namang unawain, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kung bakit po sinabi ng ating paksa, magpapalaya, sapagkat ang hindi po naiintindihan ng napakaraming mga tao, at akin pong masasabi dahil na nga po sa napakaraming relihiyon Kristiyano, na hindi po ito lubos na naipapaliwanag kung bakit po ay hayaan natin na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan po ng ating pagtatanong at sa pamamagitan ng pagsagot ng Biblia sa lahat ng ating katanungan, upang ang banal na aral, ang katotohanan po lamang ang ating matutuhan at masampalatayanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, ang wika ng Panginoong Hesus. The truth shall make you free. Ano nga po baga ang ibig sabihin ng salitang malaya? Para po matutuhan natin ang paksa, pabayaan nating maliwanagan muna ang ating mga pag-iisip. Ano ba ang ibig sabihin ng malaya? Hayaan po ninyo na tanungin po muna natin ang mga aklat na isinulat ng mga tao na nagbibigay ng pagpapaliwanag sa bawat salita na bumangon sa sanglibutan. Sa makatwid po baga, itanong natin sa Merriam-Webster Dictionary. Ano po baga ang ibig sabihin ng malaya? What is the meaning of free? Ang sagot po ng diksyonaryo ng tao, free means not costing any money. Ang malaya, ang ibig sabihin ay hindi magkakahalaga o magkakaroon ng kabayaran ng anumang salapi. Libre, walang bayad.
Ang ikalawang paliwanag, not held as a slave or prisoner. Ang malaya, hindi ka nakukulong, hindi napapaloob sa tinatawag na kulungan. Not held as a slave or a prisoner. Sa makatwid, ang malaya hindi tao na bihag o alipin. Wala siyang kinatatakutang anuman. At ang ikatatlong paliwanag po, not physically held by something. Hindi physical, hindi material na na hinahawakan ng isang bagay. Sa makatwid, pag sinabing malayang malaya, ang isang tao, ang ibig palang ipakilala, hindi po binabayaran ng salapi, libre. Ang ikalawang paliwanag, hindi po nakakulong sa kulungan. Ang ikatatlo, hindi po natatalian ng anumang mga bagay. Ayon po naman sa paliwanag ng Biblia, na ito nga ang ating pinagsasama-samahan, tandaan po natin sa Romanos Kapitulo 8, versikulo 1, sa King James na pinanggalingan, there is now therefore no more condemnation to those that are in Christ Jesus. Sa Tagalog, ngayon nga, wala nang pamanghatol sa mga nakay Kristo Jesus. Bakit po baga? Kung itutuloy natin ang pagbasa, to those that live not in flesh, but liveth in the Spirit. Sa kanila, yung tinutukoy na nakay Kristo Jesus, sila, hindi na lumalakad sa laman. Ano ba ang tinutukoy na laman? Sa Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21 ng Galatias, yun pong tinatawag na laman, hayag ang mga gawa ng laman. Ang lahat po ng gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kasinungalingan, pagsamba sa larawan, mga pagkakabaha-bahagi, mga maling pananampalataya, at ang lahat ng mga katulad nito, tulad ng pag-ibig sa salapi, lahat po ng yan ay mga gawa ng laman. Wala nang pamanghatol sa mga nakay Kristo na hindi na nabubuhay sa lahat ng gawa ng laman. Datapwat lumalakad na o nabubuhay na sa tinatawag na Espiritu. Kaya nga, mga kapatid, sa Huwebes ng gabing ito, kung ipinaliwanag sa atin ng Biblia o ng aklat ng mga tao, Merriam-Webster Dictionary, ang ibig ipakahulugan ng salitang malaya, kinakailangan po, sapagkat tayo'y nabubuhay na sa espiritu, spiritual, paliwanagan naman tayo ng Biblia kung ano po ang ibig sabihin ng malayo malaya ayon sa pagpapaliwanag ng Diyos. Bibliko na tayo, spiritual. Buksan po natin ang pagpapaliwanag sa Galatias din po. Kapitulo 5, versikulo 1, ang ikalawang bahagi. Huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ano po ang ibig sabihin ng malaya? Kung sinasabi po ng ating paksa o ng ating binasa sa Biblia, unang paliwanag espiritual sa Galatias 5:1, huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Sa makatwid, ang free, ang malaya, ayon sa paliwanag ng Biblia, hindi na po nasa sa ilalim ng pamatok ng pagkaalipin. Ngayon, alin po baga naman o ano bagayang pamatok ng pagkaalipin? Ganyan po talaga sa Biblia.
ang may pamatok ng pagkaalipin, alipin pa, hindi pa malaya. Alin nga ba yung pamatok ng pagkaalipin? Panaghoy. 1:14, basahin po natin. Pamatok ng aking mga pagsalangsang, ang wika ng sumulat ng Panaghoy, pamatok ng aking mga pagsalangsang ay hinigpit ng kanyang kamay, mga nagkalakip-lakip, nagsiabot sa aking leeg. Sa makatwid, mga kapatid, yung mga malaya na sa pamatok ng pagkaalipin, yung palang pamatok ng pagkaalipin na nagsiabot sa aking leeg, pamatok ng aking mga kasalanan o pagsalangsang, naging parang kolyer sa aking leeg, umabot sa aking leeg. Ako ay ituloy natin ang pagbasa. 1:14 ng Panaghoy. Kanilang pinapanglupaypay ang aking kalakasan. Ibinigay ako ng Panginoon sa kanilang mga kamay o sa kamay ng kasalanan laban sa mga hindi ko matatayuan. Panaghoy 1:14. Sa makatwid, ang pamatok pala ng pagkaalipin, pamatok na siyang aking mga nagagawang kasalanan. Pumalibot ito sa aking leeg, sumasakal sa akin, pinanghihina ako at ibinigay ako sa kamay ng mga hindi ko matatayuan. Sa makatwid, makapangyarihan, hindi ko kayang labanan. Sa makatwid baga, ang aking mga pagsalangsang. Kaya nga yan ang ibig ipaliwanag ng Biblia sa salitang malaya. Sapagkat ang ating paksa, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At itinanong nga po natin, ano ba? Ayon sa aklat ng mga tao, ang ibig sabihin ng free o ng malaya, hindi ka kailangang bayaran ng salapi, hindi kailangang bayaran. At hindi ka na nakukulong sa kulungan at hindi ka natatalian. Kaya nga, nang ang Biblia naman ang magpaliwanag sa atin ng salitang malaya, ang ibig palang ipakilala ng malaya ay hindi na wika nga na papalibutan ng pamatok ng pagkaalipin. Sa makatwid, ang malaya, mga taong malaya sa tinatawag na kasalanan. Mga tagapakinig, bukod po sa ating mga kasalanan, eto na. Bukod sa ating mga nagawang kasalanan, alam natin kung ano yung kasalanan. Napakinggan natin kanina, Galasias, binanggit ng inyong hamak na lingkod, ang wika sa Romanos 8:1, wala nang ano pamang hatol sa mga nakay Kristo na hindi na gumagawa o nabubuhay sa mga gawa ng laman. Pakikiapid, pangangalo niya, kasinungalingan, pagsamba sa larawan sa Diyos-Diyusan, maling pananampalataya, pagkakampi-kampi, paninibugho, paglalasing. Maski basahin ninyo sa inyong mga Biblia, sa inyong mga bahay, lahat po ng kasalanan, yan ay pamatok na nagpapaalipin sa bawat tao. Kaya sila nagiging alipin ng kasalanan at hindi sila malaya. Bukod sa mga kasalanang nagagawa natin bilang tao, yaong mga pagkakasala natin, meron pa po bagang pamatok. Pag sinasabing pamatok, yan po yung tinatawag na pabigat. Pabigat sa ating leeg. Katulad po ng pamatok ng mga hayop. Sa atin sa Pilipinas, yung mga kalabaw, pag mag-aararo na, inaayos na ng mga magsasaka yung pamatok, yung pabigat na naroon sa kanilang batok. Habang hinihila yun ay talagang mabigat. Yun ay umaalipin sa tinatawag ng mga kalabaw na sa atin, sa spiritual na pananalita, ang mga kasalanan natin, yan ay pamatok, pabigat sa ating mga lieg. Kaya nga, na umaalipin sa atin, bukod sa kasalanang materya na nagagawa natin, meron pa po bagang pamatok
na magpapabigat sa ating mga leeg o sa ating mga kaluluwa? Buksan po natin ang aklat ng mga gawa sa Kapitulo 26 at versikulo 17. Ang kinakausap po ng Panginoong Hesus dito, ang lalaking si Saulo na taga Tarso na binibihag ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngunit siya po ay tinawag ng Panginoon at pagkatapos nga po tinawag ang pangalan niya magmula sa Saulo, ginawang Pablo, at siya po ang tinatawag na ilaw sa mga hentil. Buksan natin ang sinasabi ng aklat ng mga gawa. 26:17, bukod sa mga kasalanang materya, mga kasalanan gawa ng ating laman, meron pa po bagang mga kasalanang nagagawa tayong mga tao na hindi natin nalalaman ay umaalipin sa atin? Na iniligtas kita sa bayan at sa mga hentil, ang wika ng Panginoon kay Saulo, na sa kanila ay isinusugo kita. At sa 26:18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Eto na po, makinig kayo mabuti. At mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Bukod po sa mga gawa ng laman na nagagawa natin, meron pa po bang tinatawag na pamatok, kolyar? Sabihin na nating tinatawag na panali para maging alipin tayo o ang ating mga kaluluwa? Ayon sa ating napakinggan, kapangyarihan ni Satanas. Sa makatwid, mga kapatid, meron pong kapangyarihan si Satanas. At nalalaman po natin na si Satanas po Diyos ng sanglibutan. At yan po ay talagang napakahirap na kaaway. Tulad nga po sa sinasabi sa Efesos 6:12, ang ating pakikipagbaka hindi laban sa laman at buto, hindi sa nakikita, hindi sa nahihipo, hindi sa katulad nating mga tao. Ang ating pakikipaglaban ay laban sa espiritu, sa manggagawa ng kadiliman, mga kapatid, na lumalaban sa kaitaasan, sa makatwidbaga. Yan nga po si Satanas. Kaya nga, merong pamatok, merong kapangyarihan si Satanas na hindi nalalaman ng mga tao, inaalipin sila o inaalipin tayo sa pamamagitan po ng kapangyarihan ni Satanas. Tanong natin ngayon ay ito: papaano nagagawang bihag ni Satanas ang mga tao? Sa 2 Korinto 11:14, at talaga bang napakamakapangyarihan din naman ni Satanas? Buksan natin. 2 Korinto 11:12 o 11:14. Hindi katakataka, sapagkat si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ayan na po. Hindi katakataka, si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Nalalaman natin, nakikilala natin, iisa lang ang Diyos. Ang Diyos ng langit, ang Diyos ng lupa, ang Diyos ng lahat ng mga bagay, maging ng nasa ilalim ng lupa. At kung sino ang Diyos na yan, ipinakilala sa atin, Kapitulo 2, versikulo 10 ng Filipos, sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng tubig o nasa ilalim ng lupa. Yan lang ang talagang pinakamakapangyarihan sa lahat. At nalaman din natin na mayroong isa pang makapangyarihan, pero hindi makapangyarihan sa lahat, sapagkat mas makapangyarihan
sa Kanya ang ating Panginoong Hesukristo. Alam natin kung sino yan, si Satanas. Yan nga ang Diablo. Ang matandang ahas, ang Diablo at Satanas. Ano ang wika sa 2 Korinto 11:14? Kung ang Panginoong Diyos may kapangyarihang magkatawan tao, may kapangyarihan sa lahat ng bagay, sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Aba, si Satanas pala dito sa ibabaw ng lupa, may kapangyarihan na magpakunwari na anghel ng kaliwanagan, mga tagapakinig. At bukod sa kanya, meron pa ba siyang ipinakikilala na mga kasama? 11:15, 2 Korinto. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro, ayan, may mga kasamang ministro, naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Sa makatwid, papaano po mga kapatid, si Satanas gumagawa ng paraan para bihagin ang mga tao, para ang mga tao ay maging alipin ng kasalanan. Si Satanas po na walang laman at walang buto pero makapangyarihan dito sa lupa, nagpakunwari na anghel ng kaliwanagan at ang marami niyang mga kasama, yung mga diablo na kasama niya, nagpapakunwaring ministro ng kaliwanagan. Paano ipinakikilala ng mga apostol na kamukha ni Apostol Pedro na talagang mabagsik itong si Satanas at ang kanyang mga kasama? Sa unang Pedro, Kapitulo 5 at versikulo 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, gaya ng leon, umuungal, gumagala na humahanap ng masisila niya. Napakabaksik po. Napakabaksik ni Satanas at ng kanyang kasamang mga Diablo. Abay, gumagala araw at gabi. Kaya nga ang ipinapayo ni Apostol Pedro sa kanyang unang Pedro 5:8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, gaya ng leon, mabagsik, umuungal, humahanap, gumagala ng kanyang masisila. Papaano sinisila ni Satanas at ng kanyang mga ministro ang mga tao? Sa 2 Pedro naman po ang ating babasahin, Kapitulo 2 at versikulo 1. Paano pumasok sa tao, nagkatawang wika nga nag-anyo ng isang tulad sa isang anghel ng kaliwanagan, itong masamang espiritu na si Satanas at ang kanyang mga demonyo. 2 Pedro 2:1, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta. Puputulin ko po muna ang pagbasa. Dito po, merong tinutukoy na bayan. Ang bayan po na tinutukoy dito doon sa Jerusalem ng Hudiya, ito po ang bayan ng Diyos. Nang pumalaot na po't bumalik na sa kanyang kaharian sa langit ang Panginoong Hesukristo at naiwanan niya ang kanyang orihinal na 12 alagad. Alam natin si Judas Iscariote ay nagpatiwakal at ang ipinalit ay si Matias. At mga ilang taon na po na ang mga apostol ay nangangalat na, una sa buong kalahatan ng Israel, at pagkatapos nga po, bago pumanik sa langit ang Panginoon, ay kanyang binigyan na rin sila ng kapamahalaan na huwag lamang sa loob ng bansa ng Israel makapangaral at sila man po ay magsihayo sa sanglibutan na tulad po ng lalaking si Apostol Pablo na ilaw sa mga hintil.
At dito po, hinulaan ni Apostol Pedro, may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwa o mga maling pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Ito po'y hula ni Apostol Pedro. May nagsilitaw din naman sa bayan, gaya ng sa inyo, magkakaroon ng mga bulaang guro, mga bulaang mangangaral, magpapasok sa lihim ng makakapahamak na maling pananampalataya. Paano makikilala? Itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Paano itinatwa? Mismo ng mga ilang naging bulaang propeta, ang Diyos na bumili sa kanila sa pagbibigay po at pangangaral ng mga maling pananampalataya. Kaya nga hanggang ngayon sa huling araw na ito, meron pong mga nangangaral, sila ikay mga iglesia ni Kristo, pero ang Panginoong Hesukristo itinatatwa nila, ayaw nilang kilalaning siya ang Diyos na nagkatawang tao, ginagawa nila si Kristo'y tao. Pagkatapos po, yung kanilang mga ministro at mga obispo, tinatawag nila ng mga sugong anghel. Anong kalalabasan? Ano ang magiging resulta nitong mga bulaang propeta at mga bulaang mangangaral? Kapitulo 2 at versikulo 2 ng ikalawang Pedro. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawa na mahahalay, na dahil sa kanila'y pagsasalitaan ng masama, ang daan ng katotohanan. Dahil sa kanila, pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Bakit po? Gagawa sila ng mga gawang mahahalay. Ano ba yung mga gawang mahahalay? Ayan, hanggang ngayon nakikita natin mga leader ng mga reliyon, mga pare, mga arsobispo, mga weka nga, obispo, na dedemanda ng pangre-rape. At ang masaklap, talagang kahalay-halay, hindi lamang babae ang nire-rape, hindi lamang yung mga kurista na magaganda na mga membro nila, hindi lamang yung mga babae, kung hindi pati mga lalaki. Ginagahasa ng mga salbahing mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta na yan, na bumangon sa lupa sapagkat pinasok nga po ni Satanas at ng kanyang mga kasama na mga demonyo. At sa Kapitulo 2, versikulo 3 ng ikalawang Pedro din, sa paano sila nakakahikayat ng marami, at sa paano sila nakapagpoposas o nakapagtatali ng kaluluwa ng mga tao at kanilang inaalipin sa kasakiman sa mga pakunwaring salita. Ipangangalakal kayo na ang hatol sa kanila mula ng una hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Sa makatwid, mga sakim yan. Kaya yan ang mga obispo, mga leader ng mga relihiyon na nakikita ninyo, may mga private army, may mga private jet plane, merong mga palasyo, bakasyunan, kung saan-saan sa buong mundo, at ang mga anak niyan, nagsisipag-aral sa pinakamamahaling mga koleyo. Mga kapatid, baka miyembro kayo ng ganyang mga iglesia, yan po ang iglesia ni Satanas. Yan ang pinangunguluhan ni Satanas at ang mga ministro niyan ay mga demonyo. Kaya nga ang wika ng Panginoong Hesukristo 8:44 ng San Juan, kayo ay sa inyong amang diablo. Kapag siya'y nagsasalita, hindi siya nagsasalita, mga kapatid, ng katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Siya isang sinungaling at ama ng lahat ng sinungaling. Sa makatwid, yan ang mga sinungaling ng mga relihiyon
na ayon kay Apostol Pablo, isinulat niya kay Tito 1:14, huwag magsipaniwala sa katha ng mga Hudyo, sa utos, aral ng mga tao, sa mga superstisyon na nagsisisinsay sa katotohanan. At sa unang Timoteo 4:1-3 hayag, tuwirang ipinangaral ni Apostol Pablo at isinulat kay Timoteo, sa huling panahon, marami ang magsisitalikod sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magsisisunod sa mga utos at aral ng mga demonyo, ipinagbabawal ang pag-aasawa, ipinag-uutos na lumayo sa pagkain ng lamang kate o ng karne, na hindi naman ipinagbabawal ng Diyos. At tulad po ng ating mga nangapakinggan ng una, mga kapatid, nagtuturo ng mga titik. Alin yan? Mga kautusan ni Moses sa matandang tipan, na hindi nila nalalaman, yan ay inalis na ng Diyos, binago na. Nalalaman natin sa 2 utos na lamang nauwi ang 2 tapyas na bato, ang mga kautusan ni Moses at ng mga propeta at ang mga unang aral, na katulad nga po ng tinatawag na pangingili ng araw ng Sabat, pagbibigay ng ikapo, at ang tinatawag na pagbabawal sa pagkain ng lamang kate. Yan po ay mga utos at mga aral na ng mga demonyo. Mga tagapakinig po namin, bilang huling katanungan, pagkatapos po na maunawaan natin ang ating paksa, napakaganda ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Ang ibig palang ipakilala ng sabihin sa atin ng magiging malaya tayo, yung palang kalayaan, yung hindi po kailangang bayaran ng salapi, libre. At ang ibig pang ipakilala sa atin, ang kalayaan ng isang tao, hindi siya nakukulong sa isang kulungan. At ang isang taong malaya, hindi siya natatalian, hindi siya natatanikalaan, nino man. Makinig kayo mga kapatid. At nang ipaliwanag sa atin ng Diyos, ayon sa mga banal na kasulatan, ang isang tunay na malaya, hindi po pala nagdadala ng pamatok o ng tinatawag na pamatok ng kasalanan. Napakinggan natin at itinuro sa atin, merong isang bagay kung papaano ang isang tao nagiging alipin kahit na hindi siya gumagawa ng literal na mga gawa ng laman o ng masasamang mga pag-uugali, sa pamamagitan po ni Satanas at ng kanyang mga demonyo, sa pamamagitan ng kanilang mga talumpati, sa pamamagitan ng kanilang pangangaral, sapagkat sila ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan at ministro ng katwiran, sa pamamagitan ng tinatawag na mga tao na mga mangangaral na pinasok ni Satanas at ng mga diablo, nagpakilalang mga sugong anghel, nagpakilalang mga alagad ni Kristo, mga bulaang apostol. Mga kapatid, ang wika ng Panginoong Jesucristo, 24:5 ng Mateo, sa huling araw, magsipag-ingat tayo. Marami ang paririto sa atin, magsasabi, siya ang Kristo, sila ang Kristo, nasa kanila ang Kristo, naroon at nariyan. Huwag kayong magsipakinig sa kanila. Ililigaw nila ang marami. Kumbaga, maaari pati kayo ay ililigaw. Nino? Ni Satanas at ng kanyang mga demonyo. Sa mga tweet, gumawa ng mga kaparaanan na sa pamamagitan ng mga maling aral, bihagin tayo. Kaya nga pumasok yung mga aral ng mga demonyo na yan. O hindi ba yung iglesyang kinagisnan, yung Papa sa Roma, Vicarius Filii Dei, kahalili daw ng Diyos o ng Panginoong Jesucristo? Hindi naman namatay ang Panginoong Jesucristo. Mateo 28, mga kapatid, 19-20, ako'y isa sa inyong palagi, ang wika ng Panginoon bago siya pumanik sa langit. Sa mga alagad na nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ako'y isa sa inyong palagi sa iglesia ng Diyos hanggang sa katapusan ng sanglibutan. O edi demonyo yan. O hindi ba demonyo yung magsasabing Vicarius Filii Dei? Yung iglesia ng tao, si Kristo'y tao, yung obispo'y sugong anghel. O di ba demonyo rin yan? Kinukuha nila ang kapurihan
na para lamang sa ating Panginoong Hesukristo at hindi dapat ikapit sa sino mang tao? Tungkol naman po sa abulo yan. Hindi po ba ang utos ng Diyos sa mga apostol sa kapitulo 10 at versikulo 8 ng Mateo, tinanggap ninyo ng walang bayad, ipamahagi ninyo ng walang bayad? Bakit kayong mga relihiyon ngayon? Ipinagsusugsugan ninyo sa mga membro. Huwag makakalimot ng ikapo. Huwag makakalimot sa mga abuloy ninyo, sa kung ano-anong mga abulo yan, pati mga anibersaryo at mga birthday ng inyong mga obispo, may mga pa-envelope kayo. At maging ng kapanahonang si Apostol Pablo na po'y nangangaral sa kahintilan, sa kanyang 2 Korinto, kapitulo 9 at versikulo 7, kung mayroon mang abulo yan, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng kusang loob at ng masaya. Saan nga po baga nangapasadlak ang halos lahat ng mga tao sa buong sanglibutan? Sapagkat ang buong sanglibutan katakot-takot ang mga relihiyon at mga iglesia na mga itinayo ng tao na nagtuturo ng mga utos, aral, katha ng mga Hudyo, utos, aral ng mga tao at ng mga demonyo. Ano po baga ang tinatawag na katotohanan din naman na siyang magpapalaya sa atin? Saan napasadlak ang buong sanglibutan? At ano lamang ang makapagpapalaya sa atin na ang wika ng ating paksa, katotohanan? Ano ba yung katotohanan na yon? Basahin po muna natin ang unang Juan 5:19, kung saan napasadlak ang sanglibutang ito. Nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Masama na po ang kalagayan ng buong sanglibutan. 2015 na. Hindi ko na sasabihin sa inyong paulit-ulit ang nangyayari ngayon. Ang paglago ng kahirapan, ang pagpapatuloy ng mga digmaan, ang malalakas na ulan, ang mga baha at mga daluyong sa iba't ibang dako ng sanglibutan, ang malalakas na lindol, ang mga tagtuyot, ang pagkamatay ng mga isda, ng mga hayop, ang pagkatuyo ng mga lupain, at ang tinatawag na pagdaranas ng buong sanglibutan ng sari-saring mga kahirapan sa tinatawag na ating mga buhay. Saan na nga pasadlak dahil sa mga maling aral ang buong sanglibutan? Nakahilig po sa masama. Parang isang taong may mabigat na karamdaman. Kumbaga sa punong kahoy, nakatagilid na, isang ihip na lang ng isang malakas na sigwada ng panahon, giba na. Masama na nga po ang kalagayan ng sanglibutan. Nakahilig sa masama. Bakit po? Malapit na po ang 2nd pagparito. At pagdating po ng 2nd pagparito, ang wika ng Apokalipse sa 21:8, ang wika ng Apokalipse sa lahat ng mga sinungaling, sa mga mapakiapid, sa mga mangangalunya, sa mga magnanakaw, sa mga mamamatay tao. At ang kinukuha natin sa mga sinungaling at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ang sanglibutan nakahilig sa masama dahil ang mga relihiyon at mga iglesia ay puro sinungaling kay Satanas, at ang mga miyembro sumasamba sa mga larawan. Mga kapatid, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang tinatawag na 2nd kamatayan. Sa impyerno po nakahilig itong sanglibutang ito. Ano nga po baga naman yung katotohanan na tanging pag-asa na magpapalaya sa ating mga kaluluwa? Sa San Juan 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. At sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon, 8:31, ang binasa natin kanina, 8:32, inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.
Ang katotohanan, kailangang makilala natin, ito ang pag-asa natin at ito ang magpapalaya sa atin. Ano ba yung katotohanan kailangang kilalanin natin? 8:31 ng San Juan. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya. Kailangan po magsisampalataya tayo. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, at sino pa ang kailangang sampalatayanan natin? Sa San Juan 14:1, magsisampalataya kayo sa Diyos, sa Ama. Magsisampalataya kayo sa akin. Ano po ang dapat nating sampalatayanan? Ang Ama at sino pa? Ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, bakit silang dalawa? Ako at ang Ama ay isa. Sa makatwid, yung Ama at saka yung Anak, yung Kristong nagkatawan tao, siya rin yung Diyos. Anong dapat gawin nating mga tao? Sampalatayanan natin sila. At alin pa ang dapat sampalatayanan? Sa Mateo 28:19 hanggang 20, magsihayo kayo sa buong sanglibutan. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ang sumasampalataya, ayan, kailangan sumampalataya tayo sa mabuting balita, sa gospel, sa ebanghelyo. Ito nga, mga kapatid, ito nga ang katotohanan. 17:17 ng Juan, banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Sa makatwid, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, ang ebanghelyo. At ano ang utos ng Panginoon, mga kapatid? Sumampalataya tayo sa ebanghelyo, sumampalataya tayo sa Ama, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya sinabi niya sa Mateo 28:19 hanggang 20, ang sumasampalataya sa aking ebanghelyo, binyagan ninyo sa pangalan ng Ama, Diyos, Ama, Anak, Kristo Jesus, at sa Espiritu Santo. Ano ang Espiritu Santo? Sa 63 ng San Juan, ang mga salita, ebanghelyo, nasa inyo aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Bakit sa tatlong ito, mga tagapakinig po namin? Ang wika sa unang Juan 5:7, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. May tatlong nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo o ang Ebanghelyo. Ang tatlong ito ay iisa. Amen. Sa makatwid, yan po ang katotohanan. Ito ang ipinakikilala ng banal na kasulatan na kailangang sampalatayanan natin ang Ama, sampalatayanan natin ang Panginoong Jesucristo, sampalatayanan natin ang Kanyang Ebanghelyo, na ang tatlong ito ay iisa, mga kapatid, at ito ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ang katotohanan na Ama, Anak, Espiritu Santo'y iisa. Ito ang magpapalaya sa atin sa ating mga kasalanan at sa mga maling aral na ipinamulat sa atin ni Satanas at ng kanyang mga demonyo, nang tayo'y maging Iglesia Apostolika Katolika Romana, nang tayo'y maging iglesia ng mga tao, nang tayo'y maging iglesia ng kung ano-anong iglesyang nagtuturo ng mga utos at aral ng mga demonyo. At bilang katapusan, sa San Juan 14:6, paano pinatutunayan, mga kapatid, na ang katotohanan na walang iba kung hindi Ama, Anak at Espiritu Santo ang magpapalaya sa atin. 14:6 ng San Juan, sinabi nga sa kanila ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sino man hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya nga sa 14:7 ng San Juan, kung ako'y nangakikilala ninyo, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama.
Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Sumagot pa si Felipe, hindi ko nababasahin. Ang sabi ni Felipe, salita ka ng salita tungkol sa Ama. Ipakita mo naman sa amin ang Ama. Sukat na ito sa amin. Ang sagot ng Panginoong Jesucristo, ano ka ba naman, Felipe? 3 taon tayong magkasama. Nakita mo nang gumawa ako ng alak sa kana. Nakita mo nang buhayin ko si Lazaro sa kanyang libingan. Nakita mo nang pagalingin ko ang mga ketongin, nang patakbuhin ko ang mga pilay at ang mga lumpo, nang bigyan ko ng paningin ang mga bulag. Ano ba naman, Felipe? Ang tagal mo na akong kasama, hindi mo pa ako nakikilala? Magmula ngayon, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Sa 10:30 ng San Juan. Bakit? Ako at ang Ama ay iisa. Amen! Ito po ang hiwaga ng ating paksa. Ang katotohanan, ang magpapalaya sa atin. Sa makatwidbaga, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo po'y mananampalataya na siya ang Ama, Anak, siya rin ang kanyang ebanghelyo, ang salita na nagkatawan tao, ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakai-kailanman. Amen! Ngayon ay tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon. Pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng ating mga kabiyak, atin mga anak, ating mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak natin sa laman, hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.